Ako si Lia Santos at sineselebrate ko ang 34th birthday ko sa dining table ng mama ko. Hindi pa man nasisindihan ang mga kandila sa cake nang bumulong ang mama ko sa papa ko, sakto lang para marinig ko. Dahil nandito naman ang lahat, palitan mo na ang mga lock sa kondo ng anak mo. Kondo niya? Akin? Yung binili ko gamit ang sarili kong pera? Ang tinutulugan ng 7-year-old kong anak? Tumangulang ang papa ko nang hindi man lang nag-aangat ng tingin mula sa plato niya. Binaba ng kuya kong si Carlo ang kutsara niya, bumulong ng kung ano tungkol sa isang phone call at lumabas dala ang mga susi niya. Patuloy na nagpasahan ng ulam ang pamilya ko. Ngumiti ako at pinuri ang luto nilang kaldereta. After an hour, bumalik si Carlo mula sa pintuan. Ang mukha ay kasing puti ng kumot sa ospital. Yumuko sa tainga ni mama at bumulong, "Ma." Nandoon ang, hindi na niya natapos ang sasabihin niya. Ito ang hindi alam ng kahit sino sa hapag na iyon. Alam ko na kung ano mismo ang naghihintay sa kanya sa parking lot ko dahil 6 na linggo ko itong tahimik na pinlano. Simula nang ma-decline ang card ko sa cashier ng isang pharmacy na naging dahilan para maghalungkat ako na nauwi sa pagkakadiskubre ko sa isang brown envelope sa loob ng platera ng mama ko at nagpakita sa akin kung ano ang ginagawa ng mga magulang ko sa akin sa loob ng 12 years. Pero bago tayo umabot dyan, ibabalik ko muna kayo 6 weeks ago. 6 na linggo bago ang dinner na iyon. Simple, maayos, at akin lang ang buhay ko. Night shift ako sa ICU ng Quezon City General Hospital. Ibig sabihin alam ko kung paano maging kalmado habang nag-alarm ang lahat ng monitors. 5 hour shift, tapos uuwi sa kondo ko sa Pasig, 1 oras mula sa bahay kung saan ako lumaki sa Project 8. Binili ko ang kondo na iyon noong 2021 at tandang-tanda ko pa ang pakiramdam nang ipihit ko ang susi sa unang pagkakataon. 9 years old. At iyon ang unang pintuan na naging akin lang talaga. Ang anak kong si Nico ay 7 years old noon. Puro gasgas ang siko at maraming tanong. Nag-aaral magbike sa parking lot habang ang kapitbahay kong si Mang Boying ay sumisigaw ng suporta mula sa pinto niya. 68 years old si Mang Boying. Isang retired pulis na may 30 years sa serbisyo. May tambayan na upuan sa balkonahe at isang matandang asong nagngangalang bantay na nagbabantay sa buong compound. Tuwing Tuesday, bumibiyahe ako papunta sa bahay ng mga magulang ko para mag-dinner dahil ang Tuesday dinner ay nakasulat sa kalendaryo ng mama ko at ang mga bagay na nasa kalendaryo ni mama ay mangyayari gusto mo man o hindi. Nang linggong iyon, tinawagan niya ako ng 2 beses tungkol sa birthday ko. Dito natin gagawin, anak. Tayo-tayo lang, family lang. May lambing sa boses niya na hindi ko na narinig simula noong bata pa ako. At natatandaan kong nakatayo ako sa kusina ko habang nakaipit ang phone sa balikat ko, nakakunot ang noo sa kawalan. Planado ng mama ko ang bawat okasyon na naranasan ng pamilya namin. Pero hindi niya ako ipinaghanda ng birthday dinner simula nang mag-12 years old ako. Sinabi ko sa sarili ko na baka lumalambot din ang mga tao. Sinabi ko sa sarili ko na baka effect lang iyon ng pagiging 61 years old sa isang babae. Pagkatapos ay tinapos ko ang paghuhugas ng pinggan, tiningnan si Nico, at isinantabi ang isiping iyon na parang pagtutupi ng damit na alam mong hindi mo na isusuot. 2 araw ang lumipas. Isang card terminal sa Botica ang magbubunyag nito sa akin. Kailangan niyo ring malaman ang naging role ko sa pamilya Santos. Hindi lang kasi ako basta anak. Ako ang taga-ayos ng mga problema nila. Sa edad na 11, ako ang nagbabasa ng water bill sa dining table dahil mabilis mapagod ang mga mata ni Papa. Sa edad na 19, ako ang nag-asikaso ng income tax ng mga magulang ko sa unang pagkakataon at ginawa ko iyon tuwing April pagkatapos noon. Ako ang nag-aayos ng mga maintenance meds sa presyon ni Papa sa pillbox para sa buong linggo. Kapag nasira ang bubong, kapag hindi nabayaran ang insurance, kapag pinagbantaan si Carlo ng landlord niya na palalayasin siya, tutunog ang phone ko. May paboritong linya ang mama ko para dyan, na binibigkas na parang absolute rule. Ganyan talaga ang pamilya, nagtutulungan. Kung iisipin, mabibilang ko lang sa 3 pagkakataon sa buhay ko na dumating ang pangungusap na iyon nang walang kasamang hinihinging pabor. Ito ang nakakapagtaka,
Ang bahaging nahihiya pa rin akong aminin ng malakas. Inasikaso ko ang mga papeles ng lahat maliban sa akin. Nang 20 years old ako, naghanda si Papa ng isang metal box at sinabing itatago niya ang mga important documents ko para ligtas. Birth Certificate, SSSID, ang Certificate of Time Deposit mula kay Lola Margarita. Pakiramdam ko noon, inaalagaan ako. Isa akong scholar na nagtatrabaho bilang kitchen aide habang nag-aaral ng nursing. Gusto kong maniwala na may nag-aasikaso ng mga mabibigat na bagay para makafocus ako sa pagdodoble ng shift sa trabaho. Binayaran ko ang upa ko, pagkatapos ay ang mortgage sa kondo ko, laging on time, at hindi ko man lang naisipang kunin ang sariling credit report ko. Alam ko kung gaano iyon katanga pakinggan mula sa isang babaeng sanay magbasa ng lab results araw-araw. Pero hindi mo pinagdududahan ng masama ang mga taong nagturo sa iyo kung paano magbike. Patuloy ka lang sa pagpapakita tuwing Tuesday, nagpapasa ng ulam, nag-aasikaso ng taxes nila. Inabot ako ng 16 years para malaman kung ano ang laman ng metal box na iyon bukod sa birth cert ko. Isang declined ATM card lang ang kinailangan para magsimula ang leksyon. Nangyari ito sa isang pharmacy sa Visayas Ave noong Thursday afternoon. May ear infection si Nico. Hawak ko ang antibiotics niya sa isang kamay at ang debit card ko sa kabila at nag-flash ang salitang declined sa terminal. Inulit ko, declined. Ang emergency credit card na itinatago ko ay nag-prompt ng fraud alert, call bank. May nakapila sa likod ko. Isang teenager na may bitbit na energy drink, isang matandang babae na may tungkod. Lahat sila ay nagkukunwaring tumitingin sa mga paninda habang hiyang-hiya na ako. Kinuha ko ang gamot ni Nico at umupo sa loob ng sasakyan ko sa parking lot habang ginagawa ang ginagawa ko sa ICU kapag nagsimulang mag-alarm ang mga monitor. Huminga ng mabagal. Tingnan ang mga numero. Nang gabing iyon matapos makatulog si Nico, nag-sign up ako sa isa sa mga libreng credit monitoring apps. Yung tipong ilang taon ko nang sinasabi sa sarili ko na hindi ko kailangan. Nag-load ang report ko at nakaupo lang ako doon, binabasa ang sarili kong pangalan na parang pag-aari iyon ng ibang tao. May isang credit card sa report ko na na-open noong 2022. Wala akong inaplayang credit card sa buong buhay ko. Balance, 250,000 pesos. Status, 60 days past due. Ang isang unpaid account na iyon ang humila pababa sa credit score ko, kaya naman isang nurse na may malinis na payment record ang napahiya para sa 800 peso na reseta. Hindi nanginig ang mga kamay ko. Gusto kong malinaw iyan. Ang 12 years sa ICU ang gagawa niyan sa iyo. Binuksan ko ang details ng account para hanapin ang billing address ng scammer, umaasa ng isang fake address sa malayo o PO box ng isang estranghero. Ang billing address ay isang bahay sa Project 8 sa Quezon City. Isang bahay na mas kilala ko pa kaysa sa sarili ko. Doon ako lumaki. Ginawa ko ang dapat mong gawin sa tamang pagkakasunod-sunod. Friday morning, tinawagan ko ang bangko na nag-issue ng misteryosong card, naghintay sa hold music, at sinabi sa fraud department na hindi akin ang account na ito. Naglagay ako ng 90-day fraud alert sa record ko. Nakiusap akong padalhan ako ng copy ng application at billing statements. Ang agent sa kabilang linya ay mabait, mukhang pagod, at thorough. At bago matapos, binasa niya sa akin ang contact info na nakalista sa account for verification. Hindi akin ang phone number. Landline iyon. Kaya ko itong kabisaduhin kahit nakapikit dahil ito na ang landline sa kusina ng mga magulang ko mula pa noong 1998. Nag-thank you ako gamit ang kalmado kong nurse voice, ibinaba ang phone, at tinitigan ang sarili kong reflection sa itim na salamin ng oven. At may isang memorya na bumalik, isa na hindi ko nagalaw sa loob ng maraming taon. Nang 27 years old ako. Ilang buwan matapos ipanganak si Nico, nakatanggap ako ng letter tungkol sa isang credit inquiry na hindi ko pamilyar. Nagtanong ako tungkol doon. Nag-drive ako papunta sa bahay ng mga magulang ko, dala ang letter at ipinatong iyon sa dining table at tumawa lang si Papa at kumuha ng nakatuping papel mula sa metal box niya. Letter mula sa bangko, isang apology, tungkol sa isang clerical error na naayos na. Yung alert na inilagay ko ay nag-expire na lang pagkalipas ng 90 days. Natatandaan kong naisip ko noon na parang may mali sa letter na yon, masyadong maputi ang papel, yung blue ink sa letterhead masyadong bright,
Tapos umiyak ang baby at hinayaan ko na lang. Nakaupo sa kusina ko. After 7 years, sa wakas ay hinayaan ko ang sarili kong tapusin ang naisip ko noong 27 ako. Saturday morning, nasa labas si Mang Boying inaayos ang latch sa gate na hindi inaayos ng condo admin simula pa noong summer. Dahil inaayos ni Mang Boying ang mga bagay-bagay as a hobby, parang panonood ng basketball ng ibang lalaki. Hinawakan ko ng maigi ang gate habang ginagamit niya ang screwdriver at si Bantay ay nakahiga sa damuhan binabantayan kaming dalawa. Nagkuwento siya tungkol sa mga araw niya bilang pulis, tungkol sa isang forgery case noong 1989, kung saan mismong kapatid na babae ng lalaki ang pumirma ng pangalan niya ng mas maganda pa kaysa sa kanya. Isang bagay ang itinuro sa akin ng 30 years sa serbisyo. Ineng, sabi niya, habang hinihigpitan ang huling tornilyo. Hindi nagsisinungaling ang papel. Ang tao, oo. Muntik ko nang sabihin sa kanya ang lahat doon mismo. Nakahanda na ang sasabihin ko. May nangyayari sa bank accounts ko at ramdam ko kung gaano kasarap ibigay ang bigat sa isang taong sanay na sa mga masasamang tao. Pero masyado na akong matagal na naging independent kaya ang paghingi ng tulong ay parang paghuhubad sa publiko. Simula nang maanul ang kasal ko, ang mundo ko ay umikot na lang kay Nico, sa ospital, at sa parking lot na ito. At nasanay na akong magdala ng mga problema ng mag-isa. Kaya iniba ko na lang ang usapan tungkol sa condo admin. Tumunog ang phone ko habang hawak pa rin ni Mang Boying ang screwdriver. Sinagot ko nang hindi tinitingnan ng screen. At ang boses ng mama ko ay pumasok ng napakalinaw. Nakablock pa rin ba yung Saturday para sa birthday mo? Nilipat natin sa Wednesday. Nasabi ko ba sa'yo? Hindi niya sinabi sa akin. Nagsalita pa siya ng 4 minutes tungkol sa lemon cake mula sa bake shop, tungkol sa pagpunta ni Tita Ruby, tungkol sa family bonding, at nakatayo lang ako roon pinapanood si Bantay na matulog habang tumatayo ang mga balahibo sa braso ko. Ang mama ko ay hindi nag-bake, bumili, o nag-effort ng cake para sa birthday ko sa loob ng 22 years. Ngayon tumatawag siya ng 2 beses sa isang linggo para sa isa. Napanood ako ni Mang Boying na ibinaba ang phone. Ayos lang ba ang lahat? Tanong niya. Hindi ko pa po alam. Sagot ko. Iyon ang pinakatotoong nasabi ko sa buong buwan. Sunday night, may shift ako at ang night shift sa ICU ay may mga tahimik na oras kung papalarin ka. Yung tipong monitors lang ang tumutunog at lumalamig ang kape. Ginamit ko ang break ko para i-pull ang buong credit report ko. Nagprint ng 4 na pages ang machine sa break room at binasa ko ang mga iyon ng 2:04 na AM sa paraang pagbabasa ko sa chart ng pasyenteng nag-aagaw buhay. Mabilis muna, tapos mabagal. Mas malala pa pala sa isang credit card. May card na na-open noong 2014, isa pa noong 2016. Credit card noong 2017, isang personal loan noong 2019 na 600,000 pesos na fully paid at closed na. Mga cards noong 2020 at 2022. Ang ilang accounts ay dead and buried na. Ang iba ay active at gutom. 9 accounts lahat. 12 years of history. Wala ni isa rito ang akin. Lahat ng ito, ginamit ang pangalan ko na parang sa kanila. Gumawa ako ng listahan gamit ang mga highlighters na ginagamit ko sa nursing care plans at ang mga dates ay bumuo ng pattern na hindi ko gustong makita. Ang unang card ay na-open noong June 2014. Nag-graduate ako ng nursing noong June 2014. Iyon din ang buwan na nag-move out ako mula sa bahay ng mga magulang ko, isang buwan bago ako mag-22. Sa sobrang proud ko sa bago kong susi ng apartment, nilagay ko iyon sa sariling keychain ko. May naghintay na bumukod ako, at pagkatapos ng linggo ring iyon ay nagbukas ng pintuan sa likuran ko gamit ang pangalan ko. Nakaupo ako sa break room na iyon kasama ang malamig kong kape at ang 40 pages ko, at sumilip si Tere mula sa cardio ward para tanungin kung ayos lang ako. Sinabi ko na may binabasa lang ako, na totoo naman. Binabasa ko ang 12 years ng sarili kong buhay na isinulat ng kamay ng ibang tao. Sa sumunod na 3 araw, ginawa kong investigation board ang dining table ko. Bawat account may sariling hilera. Kailan na open? Magkano ang balanse? Ano ang status? Lumabas ang totals ng cold at exact, kung paano ko gusto ang mga numero.
₱1,000,000 sa mga open balances ang kasalukuyang nabubulok sa ilalim ng pangalan ko. At isang detalye ang naulit pababa sa pahina, tulad ng heartbeat. Bawat isang account ay may iisang billing address. Hindi sa kondo ko. Hindi sa luma kong inuupahang apartment. Sa bahay sa Project 8. Sa loob ng 12 years, bawat bill, bawat past due notice, bawat important update envelope ay inihahatid sa kwarto ko noong bata pa ako, kung saan hindi ko makikita at may ibang taong sasalubong. Doon naging malinaw na modus ang bagay na tinawag kong misteryo. Ang credit inquiry letter noong 14 ako ay hindi error. Isa iyon palpak na galaw. Ang nag-iisang pagkakataon na may nakalusot na notice sa totoong address ko at inayos iyon gamit ang letterhead na masyadong bright ang blue ink. Kumuha ako ng yellow pad at isinulat ang tanging dalawang pangalan na aakma sa lahat ng facts. Sino ang may kopya ng PSA birth certificate ko? Sino ang nagtatago ng mga documents ko sa isang metal box? Sino ang may control sa mailbox sa Project 8? Sino ang sumasagot sa landline sa bahay na iyon mula noong 1998? Isinulat ko ang mga pangalan at pagkatapos ay binura ko. At pagkatapos ay isinulat ko ulit sila at hindi na matatag ang kamay ko sa pagkakataong iyon. At sinasabi ko rin sa inyo iyan para malinaw, mga magulang ko. Umupo ako roon nang matagal nakikinig sa ugong ng fridge. Pagkatapos ay inayos ko ang mga pahina, inipit, at inilagay sa isang folder dahil sa trabaho. Kapag sinabi ng mga numero ang isang bagay na hindi mo gustong malaman, hindi ka nakikipagtalo sa mga numero. Humihingi ka ng further tests. Nakita ako ni Tere sa palitan ng shift na bitbit ang folder ko at nahalata niya agad sa mukha ko na may mali. Sinabi ko sa kanya ang isang version nito, yung short version sa hagdanan. Ang advice niya ay instant at makatao. Tawagan mo mama mo, diretsuhin mo siya, baka may paliwanag. At minahal ko siya dahil doon. Pero narinig kong sumagot ang sarili ko gamit ang boses ko bilang head nurse. Hindi mo ginigising ang pasyente para tanungin kung dinudugo sila. Titingnan mo ang chart. Kung tatawagan ko si mama ngayon, puro luha, drama, at pagtatago ng papeles lang ang aabutin ko kinabukasan. Kaya, pinili ko ang tahimik na daan. Wala pa akong final na police report. Walang sinabi sa dinner noong Tuesday. Walang binago sa boses ko. Pero ng linggong iyon, naglagay ako ng strict credit freeze sa mga records ko. Hindi lang fraud alert sa pagkakataong ito. Freeze. Yung tipong walang bagong account na mabubuksan ng walang PIN na ako lang ang may hawak. Pakiramdam ko ay naglock ako ng pinto mula sa loob sa unang pagkakataon sa buhay ko. Pagkalipas ng 2 araw, tumunog ang phone ko at iyon ay ang mama ko at nawala ang lambing sa boses niya. Lia, anong ginawa mo sa bangko? May tumawag para sa papa mo tungkol sa isang verification at hindi tumuloy. Sinabi niya iyon ng casual na parang naiirita. Ang gulo talaga ng mga bangko ngayon. Tumingin ako sa labas ng bintana sa parking lot at nagtanong ng maayos. Anong bangko? Iniba niya ang usapan na parang wala lang. At naroon na ang unang maling galaw. Ang credit freeze ko ay invisible, private, bago, at sa paanong paraan sa loob ng 48 hours, nakaistorbo ito sa mama ko. Sinabi ko sa kanya, madalas talaga magkamali ang mga bangko at maingat na ibinaba ang phone. Pagkatapos ng tawag na iyon, tumigil ako sa pagiging isang anak na may bad feeling at naging kung ano talaga ako. Isang professional documenter. Bumili ako ng clear book at isang set ng highlighters. At binuo ko ang kaso ko sa paraang pagbubuo ko sa isang patient chart. Walang ilalagay kung walang resibo. Green para sa accounts, yellow para sa dates, red para sa kahit anong money trail. Sa loob ng pinto ng cabinet ko, kung saan hindi makikita ni Nico, gumawa ako ng timeline. 2014, sa taas, ang present sa ibaba, index cards para sa bawat event na mapapatunayan ko gamit ang papel. Simple lang ang rule ko. At hindi ito nabalik kailanman. Kung wala akong hawak na document na nagpapatunay, hindi ito mapupunta sa board. Ang emotions walang kwenta sa investigasyon. Ang papel, meron.
Ipagmamalaki sana ni Mang Boying ang rule na iyon, bagaman hindi ko pa sinasabi sa kanya. Yung personal loan ang nagpatigil sa akin, ng linggong iyon. 600,000 pesos na na-approve at nakuha noong March 2019, tapat na binayaran at na-close. Isang perfect na maliit na loan, yung tipong pampaganda ng credit score. May gumamit nito, nagbayad nito, at ibinaon ng malinis. Nakatayo ako sa pinto ng cabinet, hawak ang card, sinusubukang alalahanin ang March 2019, at pagkatapos ay hindi ko na kailangang subukan pa. Ipinanganak si Nico noong March 15, 2019. Ginugol ko ang buwang iyon sa hospital bed na may nakahook na BP monitor at diagnosis na pre-eclampsia sa chart ko, pinagsasabihan na huwag masyadong mabilis tumayo. Habang nag-aaral akong mag-breastfeed sa anak ko, may pumipirma sa pangalan ko sa kabilang dako ng lungsod para sa 600,000 pesos. Idinikit ko ang card sa timeline at nagsulat ng isang tanong sa ilalim nito gamit ang pulang ballpen. Ano pa ang pinirmahan ko noong March 2019? Hindi ko pa alam noon na may sagot ang City Hall sa tanong na iyon na nakatago sa isang filing cabinet at nagkakahalaga lang ng 100 pesos para ma-photocopy. Ang Tuesday dinner ng linggong iyon ay isang masterclass performance at umattend ako rito na parang isang researcher. Kinontrol ng mama ko ang dining table sa paraang kinokontrol niya ang lahat, kinukumpas ang mga tinidor at usapan. Extra carrots para kay Carlo, na dumating ng late ng 20 minutes, suot ang work shoes niya at ininitan pa ang plato nang hindi man lang nagsusorry. Nagtanong si mama tungkol sa mga shifts ko, sa paraang hindi naman talaga nagtatanong. Sinabihan ako na ang kondo ko daw ay napakalayo sa pamilya, na nakakapagtakang itawag sa loob ng 15 minutes at pinaalalahanan ng lahat na kailangan na ng bake shop ang final headcount para sa cake ko. Tinuklap ni Papa ang label sa bote ng San Miguel niya at nag-comment tungkol sa panahon. Pinanood ko silang magpasa ng mga ulam at naisip ko, 1 million pesos na utang ang nasa pangalan ko tapos headcount sa cake ang pinoproblema mo? Bago matapos, ibinaba ko ang baso ko at sinabi ng casual na baka may ilang mails ako na napunta sa bahay nila nang hindi sinasadya. Lumang habit noong college at baka pwede nilang iabot sa akin nang hindi binubuksan mula ngayon. Ang table ay nagkaroon ng maliit at magalang na katahimikan. Ngumiti si Mama gamit ang buong mukha niya maliban sa mga mata niya. Ganyan talaga ang pamilya, walang taguan, sabi niya. At tinuhog ang isang carrot, hindi isang apology, hindi rin pagtanggi. Isa itong patakaran. Ngumiti rin ako. At sinabing, "Siyempre, ang tanga ko naman." At sa loob-loob ko, naramdaman kong nagtagpo na ang lahat ng hinala ko. Papunta sa kusina dala ang mga pinagkainan. Nadaanan ko ang platera, yung gawa sa salamin kung saan nakatago ang mga platong pangbisita, at nakita ko ito, isang brown envelope na nakahiga ng flat sa ilalim ng magagandang placemats, nakausli ang isang kanto, malambot at kupas na parang laging hinahawakan. Nakahawak na ang kamay ko sa pinto ng platera nang biglang sumulpot ang mama ko sa tabi ko at isinara ito ng maayos na parang kurtina. Para sa Pasko pa ang mga placemats na iyan, sabi niya. July pa lang. Lalong naging weird ang birthday planning matapos iyon at hinayaan ko lang dahil marami kang malalaman kapag hinahayaan mong magsalita ang mga tao. Tumawag si Mama noong Thursday para i-confirm ang Wednesday. Tayo-tayo lang. Kami lang. At si Tita Ruby at ang mga pinsan. At tapos sa kalagitnaan ng usapan ay sumingit siya ng isang tanong na nireplay ko sa isip ko ng 100 times pagkatapos. Nilalagay mo pa rin ba yung mga important documents mo doon sa maliit na metal box? Yung binili sa palengke? Sumagot ako ng walang kasiguraduhan. Iginigiit niya. Kasing sweet ng asukal. Aba, dapat lang. Dahil night shift ka at walang tao sa bahay, dapat nakakandado ang mga papeles. May nagbabantay ba sa kondo mo kapag wala ka? Sinabi ko sa kanya na binabantayan ni Mang Boying ang area, na isinawalang bahala niya, yung matandang lalaki na may aso. At pagkatapos ay inalok niya, kasing bait ng isang reyna, na kunin si Nico sa gabi ng birthday dinner ko hanggang kinabukasan. Para makapag-relax ka, makainom ng wine. Pwede siyang matulog sa dating kwarto ni Carlo. Ang bawat cell sa katawan ko na sanay mag-respond sa code blue ay sabay-sabay na tumahimik at nanlamig. Nag-thank you ako at sinabing may plano na si Nico
na makitulog sa mga anak ng kaibigan kong si Tere, na hindi pa naman totoo pero naging totoo pagkatapos ng isang tawag. Pagkababa ko ng phone, nagsulat ako ng 3 index cards para sa pinto ng cabinet. 1. Nagtanong si Mama tungkol sa metal box. 2. Nagtanong si Mama kung sino ang nagbabantay sa kondo. 3. Gusto ni Mama na wala si Nico sa bahay ko sa Wednesday night. Tumayo ako at tiningnan ang board. At tiningnan din ako ng board, at pareho naming hindi pa mabigyan ng pangalan ang pattern na iyon. Iyan ang tapat na katotohanan. Gusto kong sabihin sa inyo na nakita ko ng buo ang plano nila, pero ang nakita ko lang ay mga puzzle pieces na nagdidikit-dikit. Ang sigurado lang ako ay mas maliit at mas matalim ito. Hindi kailanman pinakialaman ng mama ko kung saan ko itinatago ang mga papeles ko. Ngayon, iyon ang pangalawang bagay na itinanong niya pagkatapos ng cake. Monday morning, imbes na matulog pagkatapos ng shift ko, nag-drive ako papunta sa Registry of Deeds sa Quezon City Hall. Dala ang isang kape at isang hinala. Kung may nagluan sa pangalan ko sa loob ng 12 years, baka may notaryo dahil gusto ng mga bangko ng selyo. Ibinigay ko sa clerk ang pangalan ko at 100 pesos, at ibinigay niya sa akin ang sagot sa tanong na isinulat ko sa pulang panulat sa pinto ng cabinet ko. Ito ay isang SPA, o Special Power of Attorney, General, Durable, Financial, Principal. Lia Santos. Attorney in fact. Kiko at Carmela Santos. Joint and individual. May full power over bank accounts, loans, at properties. Pinirmahan at nanotaryo noong March 14, 2019 sa isang notary public sa Cubao, 40 minutes na biyahe mula sa ospital. Nakatayo ako sa mesa na iyon at binasa ang sarili kong pirma. Isang perfect forgery, confident, eksakto kung paano ko ito ginagawa. May petsa sa araw na hindi man lang ako makalakad papuntang banyo nang walang nurse na umaalalay sa braso ko. Na-admit ako sa ospital noong March 12 dahil sa pre-eclampsia. Dumating si Nico noong March 15. Na-discharge ako ng March 19. Noong March 14, nasa hospital bed ako na may nakahook na IV. At ayon sa Registry of Deeds, nasa Cubao din ako nakatayo sa harap ng isang notaryo nang masayang isinusuko ang aking financial life sa mga magulang ko. Ang document ay may linya para sa 2 witnesses. Ang first witness ay ang assistant ng notaryo. Pangalan na hindi ko kilala. Naroon din ang second line para sa witness. Pero sa digital copy ng opisina, ang pirma ay dumaan sa isang sirang photocopier noong 2019. At malabo ito. Isang multo ng pangalan na hindi ko mabasa kahit paano ko ikutin ang pahina. Nagbayad ako para sa 3 certified copies. Sa araw na may sumumpang nakatayo ako sa harap ng isang notaryo, hindi man lang ako makatayo. Ang katotohanang iyon ay napunta sa tuktok ng timeline na nakasulat sa pula, may 2 underline. Ang SPA ay isang master key, at nang malaman kong nag-exist ito, ang buong 12 years ay umikot sa paligid nito. Ang loan noong 2019, pinirmahan gamit ang document. Ang mga mas bagong cards, ang change of address, ang mga accounts na nakaregister sa landline sa bahay ng mga magulang ko, biglang nag-make sense ang lahat. Hindi masyadong nagtatanong ang mga bangko kapag inabutan mo sila ng notarized document. Iyon ang buong point ng mga notarized documents. 2 gabi akong nag-match ng mga dates. Bawat malaking transaction pagkatapos ng March 2019 ay nakadugtong sa iisang piraso ng papel na iyon. Pagkatapos ay tinawagan ko ang sarili kong bangko, ang maliit na branch sa Kapitolyo, kung saan ko nakuha ang mortgage sa kondo ko dahil kailangan kong marinig na ligtas ang totoong bahay ko. Ang manager doon, isang mabait na lalaki na nagngangalang Sir Jerry, na laging may candy sa desk niya, ay kinuha ang file ko at siniguro ako. Bago ang hulog, malinis ang titulo, walang kakaiba. At dahil madaldal ang mga tao sa maliliit na bangko, may idinagdag pa siya. Kakaiba lang ang timing. Naka-receive kami ng property verification request last month mula sa ibang lending company. Pangkaraniwan lang naman daw, pero hindi pamilyar sa akin ang company. Nagtanong ako kung anong klaseng verification, appraisal, yung klase na dumarating kapag may nagpapasa sa underwriting para isanla ang titulo. Nag-thank you ako kay Sir Jerry, ibinaba ang phone, at umupo ng tahimik sa dining table ko habang umuugong ang fridge. Ang lahat ng iba pa sa clearbook ko ay history.
Pera na nakuha na, mga accounts na closed na. Iba ito. Ang underwriting ay isang salita na nangyayari sa present tense. Sa labas, may isang lending company na hindi ko kilala ang active na nagpapa-appraise kung magkano ang halaga ng kondo ko at kung magkano ang pwede nilang i-loan na nangyayari para lamang sa iisang dahilan. May bagong loan na pinoprocess sa pangalan ko at hindi pa ito tapos. Sa unang pagkakataon mula noong nag-decline ang card ko sa pharmacy, hindi na lang ako nag-iimbestiga ng past crime. Pinipigilan ko itong mangyari ngayon. Gusto kong maging totoo tungkol sa halaga nito dahil mas mahalaga ang part na ito kaysa sa mga papeles. Nang Friday na iyon, pumasok si Nico sa kwarto ko habang nag-a-update ako sa pinto ng cabinet at nagtanong kung bakit may puzzle si mommy na nakadikit kung saan nakalagay ang mga damit niya. Sinabi ko sa kanya na laro ito para sa trabaho, isang matching game. At tinanggap niya iyon gaya ng pagtanggap ng mga 7-year-old sa mga bagay-bagay at nagtanong kung pwede niyang hingin ang red highlighter kapag tapos na ako. Sumagot ako ng oo at umalis siya. Isinara ko ang cabinet at tumayo sa banyo ko habang nakahawak ang dalawang kamay sa lababo ng matagal na oras. Hindi pera ang gumagawa nito sa akin. Naranasan ko nang mawalan ng pera. Nakakabuhay ang pagiging broke. May paraan para makasurvive diyan. Ito ay ang math ng utang na loob at pagtitiwala. 12 years ng Tuesday dinners, let's say 600 kalderetas. At sa bawat isa sa mga iyon, ang dalawang tao sa kabisera ng table na iyon ay alam kung ano ang ginagawa nila sa credit ko at hinayaan pa rin akong magpasa ng ulam. Naiisip ko ang lola ko, si Lola Margarita, ang nanay ni Papa, na namayapa na noong 2021. Isang prangkang maliit na babae. Nagtatago ng mga candies sa bulsa niya para kay Nico. Bago siya mamatay, noong nakatira siya sa bahay ng mga magulang ko, hinawakan niya ang pulso ko minsan sa upuan niya sa kusina at sinabing, "Kinakain ng pamilyang ito ang mga tahimik. Huwag maging tahimik sa maling paraan." Tinawanan ko lang iyon noon. Hinalikan ang ulo niya at nilagyan ng tubig ang baso niya. Nakatayo sa lababong iyon. Narinig ko rin sa wakas ang meaning niya. Isang babala na ipinasa mula sa isang tahimik papunta sa isa pa. Kinabukasan ng umaga, naghilamos ako, nagluto ng pancakes, nanood ng cartoons kasama ang anak ko, at bumili ng panibagong set ng index cards papunta sa trabaho. Isang gabi lang ang inilaan ko para umiyak sa lababo. Si Mang Boying ang naunang lumapit sa akin, na nagpapatunay kung anong klase siyang tao. Kinagabihan ng Sunday, kumatok siya ng malakas. Tipikal na katok ng pulis. Pagbukas ko, kasama niya si Bantay at iba ang tingin niya. Tingin na pamilyar sa akin sa ospital kapag may masamang balita na kailangang sabihin ng maingat. "Baka wala lang ito," sabi niya. May gray na Vios na dumaan sa parking lot ng 2 beses ngayong linggo. Mabagal noong Tuesday at inulit kaninang umaga. Kumuha ng litrato ng pinto mo yung lalaki sa loob. Parehong pinto, sa harap at likod. Nagtanong ako kung paano niya nalaman na pinto ko at hindi ang buong building. Binigyan ako ni Mang Boying ng tingin na nagpapakita ng 30 years experience ng isang pulis. Kasi nakita kong nag-zoom in siya, ineng. Kinuhanan niya ng litrato ang lock mo. Isinulat niya ang plate number sa likod ng hardware receipt niya. Habit na niya. Parang paghaming ng ibang lalaki. Nakatayo ako roon hawak ang resibong iyon. At ang pader na itinayo ko sa pagitan ng private problem ko at ng buong mundo ay tahimik na gumuho. Pinapasok ko siya, nagtimpla ng kape, at sinabi sa kanya ang isang part ng totoo. Mga account sa pangalan ko. Isang notary document na fake. Ang sarili kong ina na nagtatanong ng mga weird na bagay tungkol sa metal box ko. Nakinig si Mang Boying, gaya ng pakikinig ng mga magagaling na pulis, nang hindi nag-overreact. Nang matapos ako, sinabi niya ang pinaka-helpful na pangungusap na nasabi sa akin sa loob ng 6 weeks. Hindi mo kailangan ng iiyakan. Kailangan mo ng case number. Pagkatapos ay tumawag siya sa isang lumang kaibigan na nasa serbisyo pa, binasa ang plate number, nagsalita ng 2 beses at ibinaba ang phone. Nakarehistro ang kotse sa isang negosyo, sabi niya. Isang locksmith sa Quezon City. Nagkatinginan kami sa ibabaw ng dining table ko. Mayroon akong clear book na puno ng mga past crimes at isang current mystery. At ngayon mayroon akong locksmith
na kumukuha ng litrato ng deadbolt ko. Hindi pa namin mapagtagpo ang mga puzzle pieces. Bumuntong hininga si Bantay sa ilalim ng table na parang nakita na niya ang kasong ito dati at alam na kung paano ito magtatapos. Ang huling Tuesday dinner bago ang birthday ko ay ang pinaka-sweet sa loob ng maraming taon at doon ko na-realize na malapit na kami sa ending. Todo asikaso si Mama. Ang lemon cake mula sa bake shop ay ordered na. 3 layers, lemon, no arguments. Sure na pupunta si Tita Ruby. Sure na pupunta ang mga pinsan. Isang tablecloth na hindi ko pa nakitang naplantsa ay nakalatag at naghihintay na parang flag bago ang parada. 2 San Miguel ang ininom ni Papa imbes na isa at tahimik pa rin. Dumating si Carlo ng on time. Kumikinang ang bagong car wash na sasakyan sa driveway at nagyabang kung gaano kaganda ang takbo nito ngayon. Ang pinakamagandang ginawa ko ay ang mabayaran ang car loan na iyon at ngumiti si Mama habang kumakain ng sitaw at lumipas lang ang comment na parang hangin. Inilista ko pa rin iyon. Nang panahong iyon, nililista ko na ang lahat. Ang moment na may totoong bigat ay nanggaling kay Nico, na nagkukulay sa dulo ng table. Tumingala siya sa mama ko. Taglay ang inosenteng pagiging prangka ng isang bata at nagtanong, "Lola, bakit po kayo may susi ng bahay ko?" Tumahimik ang table ng higit sa kalahating segundo. Tumawa si Mama. Ang tawa niya bilang host ng party. At ginulo ang buhok ng bata. Walang taguan sa pamilya. Anak, pangalawang beses ko nang narinig ang patakaran, pero habang nagmamaneho pa uwi, ang susi mismo ang pabalik-balik sa isip ko. Mayroon nga siyang susi ng kondo ko. Ako mismo ang nagbigay noon sa kanya noong 2021, noong tinulungan niya akong magkabit ng mga kurtina sa linggong nag-move-in ako. Ang hindi niya alam, dahil hindi ko naman sinabi, ay pinalitan ko ang lock na iyon noong 2023, matapos maanul ang kasal ko, nang palitan ng locksmith ang buong pinto sa loob ng isang hapon. Ang susi sa drawer ng mama ko ay susi sa pintong hindi na nag-exist. Ibig sabihin, kung gusto niyang makapasok sa kondo ko, sa mga papeles ko, sa metal box ko, hindi uubra ang pamilya tayo, card at ang lumang susi. Kakailanganin niya ng isang professional. Let's say isa na may gray na Vios. Nagpaiwan ako ng gabi iyon para tumulong sa paghuhugas ng pinggan, na hindi weird sa kanila dahil laging nagpapaiwan ang fixer. May kinausap si Mama sa phone sa labas ng balkonahe. Humihina ang boses habang sumasara ang pinto, at nanood naman si Papa ng TV Patrol. At sa loob ng 4, marahil 5 minutes, mag-isa ako sa dining room kasama ang platera. Nasa ilalim pa rin ng mga Christmas placemats ang envelope. Hindi ko na ito papagandahin pa. Binuksan ko ang platera ng mama ko at tiningnan ito dahil ng panahong iyon ay karapatan ko ng tingnan iyon. Malambot na ang mga edges ng brown envelope, daang beses nang nabuksan at sa loob nito ay naroon ang pangalan ko. Pahina-pahina ng yellow pad paper at sa bawat linya, gamit ang ink na nagbabago ang kulay habang lumilipas ang mga taon. Isang pirma na pinagsanayan ng paulit-ulit. Lia Santos. Lia Santos. Lia Santos. Ang mga naunang pages ay pangit, masyadong malapad ang curves. Sa mga huling pages, perfect na ito, mas maayos pa kaysa sa totoong handwriting ko sa isang night shift. Pahina-pahina ng sarili kong pangalan. Pinagsanayan na parang piyesa sa piano. Hanggang sa tumugtog ng mas maganda ang forgery kaysa sa akin. Nakatayo ako sa dining room ng mama ko. Hawak ang patunay na hindi ito spur of the moment, hindi pagiging desperado sa isang masamang buwan. Ito ay practice. May umupo sa isang table, malamang sa mismong table na ito, at nag-practice. Sa ilalim ng mga practice sheets, may higit pa rito. Mga bank statements na nakastaple ng maayos, at ang pangalan sa mga ito ay nagpatigil sa paghinga ko sa ibang paraan. Margarita Santos. Mga bank statements ng lola ko mula 2019, 2020, 2021, ang huling 2 taon niya. Narinig kong nagsimulang bumukas ang sliding door sa balkonahe. Kinuhanan ko ng litrato ang lahat ng kaya ng phone ko. Mga practice sheets, bank docs, pati na rin ang mismong folder kung saan ito nakapatong. Pagkatapos ay inayos ko ang mga placemats, isinara ang salamin, at nagpupunas na ako ng kawali nang bumalik ang mama ko, bakas pa rin sa mukha ang saya mula sa kausap sa phone.
Hindi mo na kailangang magpaiwan, anak. Ganyan talaga ang pamilya. Kinabukasan ng umaga matapos ko makita ang platera, tumigil na ako sa pangungulekta at nagsimula ng i-forward ang documents dahil ang ebidensyang tinatago mo lang sa bahay ay kabalang na may highlighters. Nag-photocopy ako ng 2 sets ng buong clearbook ko sa labas. Ang isang set ay napunta sa isang safe deposit box sa bangko, kasama si Sir Jerry na manager bilang saksi ko na nag-exist ito sa petsang iyon. Ang isa naman ay inuwi ko sa command center sa pinto ng cabinet ko. Pagkatapos ay nag-open ako ng laptop, pumunta sa website ng NBI Cybercrime Division, at sinimulan ang report na inikutan ko sa loob ng 6 na linggo. Maganda ang online form nila, detailed, ginawa ng mga taong narinig na ang bawat version ng kwentong ito. Inaakay ka nito sa mga accounts, sa dates, sa amounts, at ready na ang lahat sa akin, naka-highlight at cross-referenced. Ako na ata ang pinakamagaling mag-report ng identity theft. Pagkatapos ay narating ko ang drop-down field na nagpapatigil sa mga taong tulad ko. Relationship to the person who used your info. Tiningnan ko ang mga options at nag-blink ang cursor sa ibabaw ng salita na parang nagtatanong. Sigurado ka ba? Parent? Tumayo ako, nagbuhos ng isang basong tubig na hindi ko ininom, umupo ulit at kinlik ito. Parent. 2 beses ko itong pinunan. Submit. Bumalik ang isang confirmation number. At isinulat ko ito sa front page ng clearbook ko na parang case number dahil iyon na ngayon. Ang unang official na block sa pader sa pagitan ko at ng pamilya ko. Nag-schedule ako ng appointment sa Financial Crimes Unit ng QCPD para sa susunod na linggo, ang pinakamaagang slot nila. Pagkatapos ay tumunog ang doorbell, 2 malalakas na katok kasunod nito, at nakatayo si Mang Boying sa pinto ko na may matigas na panga. Bumalik ang sasakyan, sabi niya. 20 minutes ago. Sa pagkakataong ito sinukat nung lalaki ang main door at ang sliding door sa likod. Sinukat niya pareho gamit ang tape measure, isinulat at umalis. Sinukat. Sinusukat mo lang ang pinto kapag may plano kang palitan kung ano ang nakakabit dito. Ginamit ko ang Saturday na iyon para gawing isang fortress ang kondo ko at ginawa ko ito ng legal, kalmado at may resibo. Nagkabit ako ng bagong heavy-duty deadbolt sa front door, yung mas matibay, at nag-install ng CCTV sa ibabaw ng pinto. Pinto ko, karapatan ko, hindi kailangan ng permiso. Ang sliding door sa likod ay nilagyan ko ng steel bar. At pagkatapos ay ginawa ko ang bagay na pinagmamalaki ko. Ang bagay na nagpatawa kay Mang Boying nang sabihin ko sa kanya. Inalisan ko ng laman ang metal box ko. Bawat totoong document, title, PSA birth certificate, SSS card ni Nico, ang mga certified copies ng SPA, ang lumang certificate of time deposit ni Lola, lahat ay napunta sa safe deposit box sa bangko. Ang metal box mismo ay naiwan ng eksakto, kung saan ito palaging nakalagay, sa shelf sa cabinet, nakikita mula sa pinto ng kwarto. Pareho ang bigat dahil pinuno ko ito ng mga kopya ng wala, mga junk mail, expired coupons, at isang blank coupon bond. Kung may pupunta para nakawin ang identity ko, makikita nila ang eksaktong bagay na deserve nila, wala. Nakatayo ako sa pinto ng cabinet humahanga sa maliit na decoy box at naintindihan na nakagawa na ako ng patibong nang hindi pa alam kung sino ang papasok dito o kung kailan. Dumating ang sagot na iyon noong Sunday night sa pamamagitan ng phone na nakabalot sa icing ng cake. Si Mama, kasing sigla gaya ng dati, kino-confirm ang Wednesday dinner ng isa pang beses at pagkatapos ay casual na iniba ang usapan kinabukasan. At huwag kang magplano ng kahit ano para sa amin sa Friday. May maliit na bank appointment ang papa mo sa Friday morning. Papeles lang. At pagkatapos ay free na kami the whole weekend. Isang maliit na bank appointment, papeles lang. Sinabi ko na ayos lang ang Friday, nag-good night, at nakatayo sa kusina ko nakikinig sa ugong ng fridge. Hindi ko pa alam kung ano ang nakaschedule para sa Friday. Ang alam ko lang ay anuman iyon. Binigyan na ako ng mama ko ng deadline. Sa pagitan ng mga shifts ko ng linggong iyon, sa wakas ay naupo ako kasama ang mga litrato mula sa platera, ang mga bank statements ni Lola Margarita, at binasa ko ito ng maigi. Tumira si Lola Margarita sa bahay ng mga magulang ko noong huling 2 taon niya para daw maalagaan ni Mama. At natatandaan ko ang mga taon na iyon unti-unti.
Paliit ng paliit si Lola bawat visit na ibenta ang kotse niya, nauubos ang mga candies niya. Natatandaan kong nag-alala siya ng higit sa isang beses na palaging kulang ang pensyon niya. At natatandaan ko na ito ang part na masakit sa dibdib ko. Ang buong dining table ay nagtatawanan tungkol dito. Nagiging ulyanin na si Lola. Bless her heart. Tumawa rin ako noon. 21 ako noon. At abala. At mas madaling maniwala sa demensya kaysa sa nananakawan siya. Hindi tumawa ang mga bank statements. Nagpakita sila ng isang pattern na kasing regular ng pagtaas ng tubig sa dagat. Mga monthly withdrawals mula sa isang account na may nakalink na caregiver card, sapat ang liit para magmukhang pambili ng groceries. Tuloy-tuloy kaya lumaki ang halaga. 2 beses kong tinotal ang columns gamit ang calculator ko sa duty. 1.2 million pesos sa huling 2 taon niya mula sa pensyon ng isang retired teacher na paunti-unting nawala. Ang huling withdrawal ay nangyari 4 na araw bago siya mamatay. 4 na araw. Ibinaba ko ang phone at inisip iyon ng ilang sandali. Ito ang gusto kong ma-realize ninyo tungkol sa lola ko. Hindi siya ulyanin. Nasa clear book ko ang ebidensya. Ang time deposit na nagkakahalaga ng 2 million pesos na itinago niya maraming taon na ang nakalipas. Yung hindi magalaw ng kahit sino. Yung napamana sa akin at naging down payment ng kondo na ito. Hindi niya naiwala ang pera niya. Itinago niya ang natitira mula sa sarili niyang manugang sa nag-iisang vault na pinagkakatiwalaan niya. At pagkatapos ay ibinigay niya sa akin ang vault na iyon. May utang akong apology kay Lola Margarita na maihahatid ko lang sa isang paraan ngayon, kasama ang mga resibo. Inadd ko ang mga statements niya sa clearbook ko sa likod ng isang bagong red highlighter tab. Ang Financial Crimes Unit ng QCPD ay nasa isang kwartong mababa ang kisame na amoy printer ink at si SPO2 Mara Reyes ay isang maliit na babae na nasa 40s na may reading glasses na may strap at may handshake na parang sumasarang pinto. Ibinigay ko sa kanya ang clearbook at nagsalita ng kakaunti hanggat maaari na alam kong nagustuhan niya. Nagbasa siya ng 20 minutes nang hindi nagsasalita, naglilipat ng page, bumabalik, pina-flatten ang mga pages gamit ang palad niya habang nakaupo ako roon, nang naka-cross arms, nararamdaman ang specific na hilo ng panonood sa isang stranger na binabasa ang trauma ng buhay mo. Ang unang tanong niya ay hindi tungkol sa mga magulang ko. Sino pa ang may kopya nito? Sabi niya. Safe deposit box. Sagot ko. Tumango siya ng isang beses, gaya ng pagtango ko. Kapag may bagong nurse na nag-aabot sa akin ng perfect chart, tinanong niya ang mga questions niya ng mabilis. Kailan ko nahanap ang bawat piraso? Kung may nakaalam ba kung na-confront ko na sila? Walang confrontation. Sabi ko. Walang nagbago sa boses ko. Tuesday dinners gaya ng dati. Tumingin si Investigator Reyes sa akin mula sa itaas ng salamin niya ng ilang sandali. Kakaiba iyan, sabi niya. Karamihan sa mga tao hindi kaya yun. Sinabi ko sa kanya na nag-aalaga ako ng comatose patients para mabuhay. Ang nurse face ko ay part ng trabaho at pagkatapos ay ginawa niya ang bagay na nagbago ng ihip ng hangin. Binalik niya ang isang pahina sa desk. Ang note ni Sir Jerry tungkol sa property appraisal mula sa lending company at tinapik ito ng 2 beses. Lahat ng ito, sabi niya, habang itinuturo ang 12-year folder, ay history. Pwedeng kasuhan, pero history na. Iba ang page na ito. Naghintay ako. May nag-order ng property appraisal sa kondo mo last month. Iyon ay protocol para sa loan underwriting. Ang ibig sabihin ng underwriting ay pera na hindi pa nare-release. Tinanggal niya ang salamin niya at tinitigan ako. Miss Santos, hindi ito kaso tungkol sa ginawa na ng mga magulang mo. Kaso ito tungkol sa ginagawa pa lang nila. Tinago niya ang clearbook. Nag-drive ako pa uwi ng 15 minutes nang nakabukas ang bintana at sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na linggo, naramdaman kong nag-shift na ang power. Tinawagan ako ni Reyes sa trabaho makalipas ang 3 araw at sinagot ko ito sa supply room. Nahanap namin yung niluluto nila. Sabi niya. Walang paligoy-ligoy. Kaya gusto ko siya agad. May title loan na nasa final underwriting sa isang bangko. Pangalan ng borrower, Leah Santos.
Collateral. Ang kondo mo sa Pasig. Application na pinirmahan via SPA noong 2019. Nagtanong ako kung magkano. 4 million pesos. Tumatagos ang numero sa akin na parang malamig na IV drip. 4 million pesos kapalit sa nag-iisang pintuan na naging akin lang. Pinirmahan gamit ang SPA na pineke habang nasa ospital ako. Mayroon pa at kailangan mong maging matatag para sa part na ito. Sabi ni Reyes ang loan ay nakaschedule na ma-approve at ma-release ngayong Friday. Friday. May maliit na bank appointment si Papa sa Friday morning. Papeles lang. Binigay na pala sa akin ng mama ko ang deadline mismo habang pinag-uusapan namin yung lemon cake 10 days ago. Pagkatapos ay inexplain ni Reyes ang plano. At nakatayo lang ako ng napakatahimik sa gitna ng mga IV bags. At nakinig. Nasa fraud unit na ng bangko ang affidavit ko. Na-flag na ang loan, patay na block na sa system. Pero walang magmumukhang block sa end nila. Walang email, walang tawag, walang alarm. Ang application ay patuloy na magpapakita ng ready to close hanggang sa may pumasok sa Friday morning para pirmahan ang release docs at kunin ang pera. Hahayaan nating magmukhang active yung loan, sabi ni Reyes. Solid na solid yung trap 3 days before your birthday at yung mga taong gumawa nito walang idea na nakatayo na sila sa yelo. Pinirmahan ko ang supplemental affidavit ng hapong iyon. Yung may mga pangalan na talaga. Habang nagmamaneho pa uwi, kinuwenta ko ito sa isip ko. Mamatay ang loan sa Friday. Ang birthday dinner ko ay sa Wednesday. Ano man ang kailangan pa ng mama ko para matuloy ang Friday. Ano man ang kailangan niya mula sa loob ng kondo ko, mayroon na lamang siyang 48 hours para nakawin ito. At nag-book na siya ng oras. Gusto niyo ba ng matinding plot twist? Yung matamis na matamis magsalita ang kausap mo sa kabilang linya habang nakatayo ka sa kusina at alam mo na ang lahat ng kasinungalingan niya. Tumawag si Mama noong Monday, 2 araw bago ang dinner, para i-discuss ang schedule na parang event coordinator. Dinner at 6. Tatita dahil nagiging masungit ang papa mo kapag gutom na. Ang cake ipipick up ng 4:00 p.m. Lemon cake, 3 layers. Dadalhin ni Tita Ruby yung maganda niyang candles. Darating ang mga pinsan ng 6. Tayo-tayo lang anak. Buong pamilya under one roof. Gaya ng dapat. At pagkatapos ay sumingit sa kalagitnaan ng usapan ang sentence na hinihintay ko. Buong tawag niyang pinaghahandaan na i-drop casually. At sa Friday morning, may maliit na aasikasuhin kami sa bangko ng papa mo. At pagkatapos niyan, anak, magiging mas maginhawa na ang lahat dito. Nararamdaman ko na. Mas maginhawa na. Tumingin ako sa labas ng bintana ko sa parking lot kung saan nakapark ang bike ni Nico at ginamit ko ang nurse face ko sa boses ko. Ang ganda naman yan, ma. Parang ang sarap nung lemon cake. Nagsalita pa siya ng 3 minutes. Puro opo. Manalang ang isinagot ko. Nang ibaba na niya ang phone. Nakatayo ako roon at naramdaman ang pinaka-weird na halo ng emosyon sa buhay ko. Galit at awa na pinagsama. Napakasaya niya. Nagpaplano siya ng party at grand theft sa iisang hininga, na sure na magtatapos ang linggo ayon sa gusto niya. Na wini-withdraw na niya ang kaginhawaan sa isip niya. Wala siyang idea na patay na ang loan na inaasahan niya sa Friday, na ang aasikasuhin niya sa bangko ay isang kwarto kung saan may mga pulis na naghihintay sa pirma niya. May isa pang piece na hindi ko makita. Para saan ba talaga ang Wednesday night? Nag-vibrate ang phone ko. Ang school. Naiwan ni Nico ang lunchbox niya. Pumunta ako para ihatid ang peanut butter sandwich. Tuesday, the day before my birthday. Pumunta ang papa ko sa kondo ko ng mag-isa. At 4 times lang iyon nangyari sa loob ng 5 taon. Nagdala siya ng maliit na box ng mga tornilyo para daw sa shelf na nabanggit ko pa noong April at tumayo sa pinto ko, pinapaikot-ikot ang cap sa mga kamay niya. Hindi ko siya pinapasok. Nag-small talk kami for 2 minutes. Ang init, PBA, ang bike ni Nico. Ang buong oras ay palaging iniiwas niya ang tingin niya sa akin at nakatingin sa door frame, tapos sa lock, tapos sa kumikinang na bagong heavy-duty deadbolt na halatang bago. At pinanood ko siyang mapansin ito, at pinanood ko siyang subukang huwag magpahalata na napansin niya ito. Nagkabit ka pala ng bagong lock, sabi niya sa wakas na sobrang casual na halos dumurog sa puso ko. Nasisira na po kasi yung luma, sabi ko.
Tumango siya sa deadbolt na parang aso na baka mangagat. Mabuti yan, sabi niya. Tama lang mag-ingat. Lagi ka namang maingat. At pagkatapos ay tiningnan ako ni Papa. Talagang nag-eye contact sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon. At sa loob ng 2 seconds, may gumalaw sa likod ng mukha niya. Isang guilt, isang babala na sinusubukang humanap ng lalabasan. Pero pinili niyang manahimik. Inabot niya sa akin ang mga tornilyo. Nagpaalam. At umalis gamit ang sasakyang gamit pa niya noong high school pa ako. Nakatayo ako sa pinto at hinayaan ang sarili kong maramdaman ang bigat. Nakita niya ang bagong lock, ang intel na iyon ay uuwi sa mama ko. At kung anuman ang plano para sa Wednesday, mag-a-adjust na ngayon ang modus nila. Nang gabing iyon, nag-trigger ang CCTV ko sa pinto ng 9:41 p.m. Ang gray Vios na naman, mabagal na nag-cruising sa parking lot. Walang paghinto. Third pass na niya. Anuman ang mangyayari, alam na nila ang tungkol sa deadbolt. Mabuti, naisip ko. Magdala sana kayo ng mas magandang tools. Tuesday night, ang kusina ko ay naging headquarters ng pinaka-weird na planning meeting sa buhay ko. Isang ICU nurse, isang retired police, at isang police investigator na umiinom ng decaf kape sa paligid ng table. Dinala ni Mang Boying ang intel na nagbuo sa huling puzzle piece. Ang kaibigan niyang locksmith. May narinig na balita, isang commercial job na nakabook para sa Wednesday night. Isang lock replacement sa isang address sa Pasig na inirequest ng isang babaeng nagpakilala bilang property manager ng family. Ang may-ari ng bahay daw ay wala dahil sa isang family occasion. Ibinaba ni Investigator Reyes ang kape niya. Iyan ang galawan. Kailangan niya kung ano ang nasa metal box bago ang Friday. Mga original docs, titulo, anuman ang pinapahanap ng bangko para sa loan release. Ang birthday dinner mo ay hindi handaan. Alibi iyan na ginawa niya para sa iyo. Kakaibang marinig iyon ng malakas at malinaw. Pinlano ng mama ko ang birthday ko para i-hostage ako. Ipinaliwanag ni Reyes ang batas. Nag-book ng locksmith ang isang hindi may-ari para pumasok sa bahay. Breaking and entering. Doon magiging posas ang kaso sa papel. Isang crime in progress. Caught in the act. Kung susubukan nila, nandun kami. Walang makakahawak sa bahay mo. Tapos lahat sila ay tumingin sa akin dahil ang plano ay kailangan ako. Sinabi ko na bago pa may makapagsabi. Ang nag-iisang gabi na sure silang wala ako sa bahay na ito, with witnesses all night ay Wednesday. Kaya a-attend ako sa dinner ko at ngingiti ako at kakainin ko ang lemon cake. Gusto kong malinaw ang isang bagay. Wala akong sinet na trap. Wala akong inimbento. Wala akong sinuggest. Sila mismo ang gumawa ng schedule na ito. Sila mismo ang nag-book sa locksmith. Sila mismo ang pumili ng birthday ko. Ang tinanggihan ko lang gawin ay i-warn sila. Hinatid ni Mang Boying si Reyes sa labas. Sa pinto, lumingon si Reyes. Kung ganon, Wednesday night, sabi niya. Nasa parking lot na kami bago pa nila iserve yung cake. Hindi ako makatulog pagkakaalis nila, kaya ginawa ko ang ginagawa ko kapag stressed ako. Ang mga litrato mula sa platera ay nasa clearbook na lahat, pero dinidelay ko ang huling pag-check. Ang mga bank statements ni Lola Margarita laban sa calendar ng pamilya. Dahil alam kong masakit. At masakit nga. Nang pagtabihin ko, ang pattern ay parang 3-act play. Act 1, 2019. Lumipat si Lola at nagka-caregiver card yung account niya for groceries and meds at nagsimula ang mga withdrawals. Katamtaman. Believable. Act 2, 2020. Tumaas ang amount. At ito ang detalye na nagpatigil sa akin. 2 beses ng taong iyon, nag-show ang statements ng declined attempts. Saglit na nailock ang account, tapos na-unlock ulit after a few days. Lumaban si Lola, 83 years old, walang smartphone, walang kakampi sa bahay. At tumawag pa rin ang lola ko sa bangko para i-lock yung account. At 2 beses na may taong may hawak ng ID, at may matamis na boses sa phone ang nagpa-unlock nito. Act 3, 2021. Ang mga withdrawals ay naging sagad hanggang sa huli. 4 na araw bago bumigay ang puso niya. Ang bagay na nagpabitaw sa akin ng highlighter. Hindi siya tumigil sa pagprotekta sa time deposit. 2 million pesos na nakatago ng napakatagal. Hindi pwedeng galawin kung walang personal na pirma niya. Ang nag-iisang kuta
na hindi mabuksan ng matamis na salita ng isang manugang. Iyan ang pera na napamana sa akin. Gustong pumasok ng mama ko sa bahay ko bago mag-Friday para kunin ang mga papeles ko at naiintindihan ko na ngayon na sa isip niya, hindi siya nagnanakaw. Nangongolekta lang siya ng utang na loob. Isinara ko ang clear book at pinatay ang ilaw. Bukas ay birthday ko. Plano kong i-enjoy ang cake. May isa pang bagay sa mga litrato sa platera na hindi ko pa nasasabi sa inyo dahil kailangan ko muna itong i-process. Sa ilalim ng mga statements ni Lola Margarita sa pinakailalim ng envelope, may maliit na archive mula pa 2008. Notice of foreclosure ng printing business ni Papa sa Espanya at sa likod nito, isang draft ng letter gamit ang pencil ni Papa para sa manager ng bangko. Binasa ko ito ng 2 beses. Ang papa ko, isang lalaki na hindi ko pa narinig magtaas ng boses, nagmamakaawa, nag-erasure, tatanggapin niya ang anumang kondisyon, magtatrabaho kahit anong oras, kung pwede lang nilang huwag bawiin ang bahay dahil nakatira na sa kanila ang nanay niya at bawal lumipat ng school ang mga bata. At sa margin sa handwriting ng mama ko, maliit at final, tigil na sa kakakaawa. Ako na ang bahala. Alam ko kung ano iyon. Isa itong turnover of power. Sa isang point noong 2008, lumuhod ang papa ko at nilampasan siya ng mama ko at kinuha ang kontrol sa pamilya. At sobrang na-relieve siya na nai-save siya sa kahihiyan kaya hindi na siya nagtanong pa kung paano inayos ang lahat. Ipinapaliwanag nito ang pagkatao niya, ang pagtuklap ng label sa bote ng beer, ang kawalan ng eye contact. Sa loob ng 1 minuto, nakaramdam ako ng totoong awa kay Papa. Isang taong nalulunod noong 2008 na kumapit sa unang salbabida kahit pa may lason ito, pero ang kahihiyan ang nagpapaliwanag lang sa first fake signature. Hindi nito ipinapaliwanag ang sumunod na 11 years ng pamemeke. Bawat March, bawat renewal, bawat bank error lang yan anak. Pinili ulit ng papa ko ang manahimik. Maiintindihan mo yung taong kumakapit sa patalim. Pagkatapos noon, hinayaan na lang niyang hilahin ng asawa niya pababa ang sarili niyang anak. Dumating ang araw ng Miyerkules. Napakainit ng umagang iyon. Isang ordinaryong Wednesday ng July. At ang pinaka-weird na part ng buong araw ay kung gaano naging normal ang umaga. Nagluto ako ng pancakes. Kumain si Nico ng 4 at humingi pa ng pang-5. At inilabas namin ang bike niya sa parking lot kung saan nandun na si Mang Boying umiinom ng kape, nagkukunwaring hindi nakatingin sa building ko. Sumuray si Nico. Nakuha ang balanse. At nakapagpedal ng diretsyo habang tumatahol si Bantay. Itinaas ni Mang Boying ang kape niya. At lumingon sa akin ang anak ko dala ang malaking ngiti niya. Ma, nakita mo? Nakita ko anak. Nakita ko ang lahat. Ang pag-aayos ng gamit niya. Para makitulog kay Tere ang tanging part ng plano na kailangan kong i-perfect. Pajamas, toothbrush, ang paborito niyang laruan. Nagtanong siya habang nasa sasakyan, birthday mo, pero ako ang makikitulog. Makakakain pa rin ba ako ng cake? Sinabi ko sa kanya na magbe-bake ng brownies si Tita Tere niya, na mas masarap pa sa cake, at ang party ni Lola ay magiging boring. Puro matatanda. Tinanggap niya iyon. Sa pinto ni Tere, niyakap ko siya ng mahigpit. Wala siyang tinanong. Sinabi lang ni Tere, iwan mo lang siya dito. Ako bahala. Mga nurses talaga. Pagbalik sa kondo, malinis at tahimik. Ang decoy metal box sa shelf, puro basura ang laman. Ang bagong deadbolt ay kumikinang. Ang CCTV ay naka-on. Inilapag ko ang asul na damit ko sa kama. Ligtas ang ebidensya. Ligtas ang bata. Ready na ang stage. Ang natitira na lang ay ang part na ako lang ang pwedeng gumawa. Mag-attend at pakinggan ang mga kasinungalingan nila sa huling pagkakataon. May 1 oras pa ako bago mag-ayos at ginugol ko ito sa isang huling review sa clearbook ko. Doon ko nakita ang page na muntik ko ng mamiss, yung nakuha ko pa noong Tuesday dinner. Ito ay isang notice mula sa Credit Bureau 5 weeks ago. Isang hard inquiry, isang credit check dahil sa credit card application, at ang pangalan sa application ay hindi Lia Santos. Ito ay Nico Santos. Ang anak ko, 7 years old. Ginamit ang PhilSys ID niya. At 5 weeks ago, may nag-type nito sa isang form. Hindi man lang nila hinintay na matanggal ang mga baby teeth ni Nico.
bago nila simulan ang next generation ng utang. Ang ginawa ko, pagkatapos ay inabot ng 11 minutes. Dahil sa ICU, ang galit ay pinapalitan agad ng protocol. Nilako ang credit record ng anak ko sa lahat ng agencies. Pwedeng i-freeze ang records ng mga minors, dapat alam ito ng lahat ng parents. At kinuhanan ko ng screenshot ang confirmation. Tapos tinawagan ko si Reyes at binasa ang details at narinig siyang tumahimik sandali na for Reyes ay malaking bagay na. I-add natin sa affidavit, sabi niya. Iba kapag minor. Iyan ang unang tinitingnan ng mga judges. Ibinaba ko ang phone at isinuot ang asul na damit. Tumawag ulit si Reyes ng 4:15 PM para sa final briefing. Nasa parking lot na sa Pasig ang mga tao ko bago mag-ASICS, 4. Dalawang unmarked vehicles na nakaposisyon para sa front door at sliding door. Humingi ng permiso si Mang Boying na tumambay sa bintana niya na pinayagan ni Reyes ng may tawa. Ang instruction sa akin ni Reyes, pumunta ka ng 6:30, magpakita ka, act normal, itago ang phone mo, at kontrolin ang facial expressions mo. Isang rule lang, sabi ni Reyes, seryoso. Anuman ang mangyari sa dining table na iyon, anuman ang masabi, sinuman ang tumayo, hayaan mong mangyari. Huwag mo silang babalaan, huwag mo silang pipigilan. Bisita ka sa sarili mong birthday. Ang tanging magagawa mong mali ngayong gabi ay ang makialam. Sinabi ko sa kanya na 24 years akong nag-practice para sa role ng babaeng nakaupo sa table na walang sinasabi. At sabi niya, "Pwes galingan mo." Sabay baba ng phone. Nakatayo ako sa harap ng salamin at nag-check. Ang mukha na kalmado habang nagko-code blue ang pasyente. Eyes soft. Jaw relaxed. Fake smile. Kayang-kaya kong ipasa ang kaldereta gamit ang mukhang ito. Nag-drive ako ng 15 minutes. Nagpark ako sa likod ng sasakyan ni Tita Ruby at huminga ng malalim bago tiningnan ang bahay sa Project 8. Nakabukas ang ilaw sa balkonahe. Maliwanag ang dining room. Ang anino ng mama ko ay naglalakad sa bintana dala ang mga platong pangbisita. Sa likuran ko, sa kabilang dako ng lungsod, may isang locksmith na tumitingin sa relo niya. Pati na rin si Investigator Reyes. Binuksan ng mama ko ang pinto bago pa ako kumatok. Ayan na ang birthday girl. Amoy pabango siya at lemon cake. At niyakap niya ako ng mahigpit. At niyakap ko rin siya at naramdaman kung gaano na siya kaliit. Ang babaeng ito na nag-forge ng 12 years ng buhay ko gamit ang landline at ballpen. Ang table ay nakaayos na. Naplansa ang tablecloth, ang magagandang candles ni Tita Ruby, at ang lemon cake na nasa kahon. Si Tita Ruby ang sumunod na yumakap sa akin at pasimpleng inabutan ako ng sobre na ayaw niyang makita ni Mama dahil mas alam ni Tita Ruby ang toxic dynamics ng bahay na ito kaysa kahit kanino. Dumating ang mga pinsan. Nakapwesto si Papa sa bintana. Tinutuklap ang label ng San Miguel niya. "Happy birthday anak," sabi niya. Walang eye contact. Si Carlo ang pinakahuling dumating. Nakaporma. At ginulo ang buhok ko na parang 9 years old pa rin ako. At hinayaan ko siya. Isang bagay lang bago tayo pumasok sa dining room na iyon. Gumugol ako ng 6 na linggo sa pag-smile sa mga Tuesday dinners na ito. Nagpapasa ng ulam sa mga taong gustong nakawin ang future ng anak ko. Ang sumunod na isang oras ay inabot ng 12 years para ma-perfect. Mula rito, walang aalis sa bahay na ito ng normal pa. Ang dinner ay typical na script ni Mama. On time, kaldereta. Kinumpas ni Mama ang usapan para laging masaya. At kumain ako at tumawa ng sapat at binantayan ang kwarto na parang nagbabantay ng monitor ng pasyente. Tahimik si Papa. Si Carlo ay panakaw na tumitingin sa phone niya, tapos sa wall clock, tapos kay Mama, na ginawa niya ng 5 beses. Nag-toast ang mama ko. Magaling siya, promise. Ang pamilya ang tanging nagtatagal, sabi niya. Kung gaano daw siya ka-proud sa nurse nila, si Lia. At tinapos niya ito na bukas ang mga braso. Lahat ng meron ka, Lia. Utang na loob mo sa pamilyang ito. Nagpalakpakan sila. Itinaas ko ang baso ko, tiningnan ang mama ko sa mata, at uminom. Kung nanonood ka mula sa pinto, makikita mo ang isang anak na masaya. 2 tao lang sa table na iyon ang nakakaalam kung ano talaga ang ibig sabihin ng speech na iyon, at ang isa ay nakatingin na naman sa orasan. ASICS, 4:00 PM na. Pinuri ko ang kaldereta.
Ang mga kandila sa cake ay hindi pa nasisindihan. Sa pagitan ng ulam at ng cake, nag-vibrate ang phone ko. May usapan kami ni Reyes na walang message unless emergency. Nag-excuse ako sa banyo, kinandado ang pinto, at binasa ang message. 2 pictures. Ang una ay ang clear copy ng SPA. Nababasa na ang malabong pirma. Witness number 2, Carlo Francisco Santos. Ang pangalawang picture ay isang bank transfer record. Ang 6,000 peso Carlo ni Carlo ay fully paid mula sa account ni Kiko at Carmela Santos. 9 araw pagkatapos manotaryo ang fake SPA ko noong 2019. Ang caption ni Reyes, confirmed kaninang hapon. Naisip kong, dapat alam mo, bago mo siya tingnan ulit. Nakatayo ako sa banyo at nagmath. Noong linggong na-admit ako sa ospital dahil sa pre-eclampsia. Nakatayo ang kapatid ko sa notaryo sa Cubao. Bilang witness na pumirma raw ako. At ang sasakyang pinagyayabang niya bawat dinner. Pinondohan ng identity ko. Ipinagpalit ako ni Carlo para sa 600,000 pesos na kotse. Hindi ako naiyak. Naging manhid lang ako. Nag-flush ako ng toilet. Naghugas ng kamay. At bumalik sa dining table na nakangiti. Nakayuko si mama sa tainga ni Papa. At bumagal ang ikot ng kwarto dahil alam ko na ang sasabihin niya. Nagbibilang na si Tita Ruby ng kandila. At bumulong si mama kay Papa. Dahil nandito naman ang lahat, palitan mo na ang mga lock sa kondo ng anak mo. 10 seconds siguro. Lumunok si Papa, tumango ng napakaliit, at tinapik si Carlo sa balikat. At si Carlo, ang witness number 2, ang proud owner ng kotse, ay tumayo at sinabing kailangan niyang sagutin ang isang tawag sa labas. Kinuha na niya ang car keys niya. Tinawag siya ni Tita Ruby. Carlo, ihihiwa na natin ang cake. At sabi niya, 2 minutes tita. Mauna na kayo. Sumara ang screen door sa likuran niya at ang sasakyan niya ay umalis papuntang Pasig, papunta sa kondo ko, papunta sa decoy metal box, sa CCTV, at sa 2 unmarked police cars na naghihintay sa dilim. Ginawa ko ang pinakamahirap na shift ng buhay ko sa dining table na iyon. At tumagal ito ng 61 minutes ng pagmomonitor sa pamilya ko na walang idea na nag-flatline na sila. Kumain ako ng lemon cake. Sinabi ko kay Tita Ruby na ito ang pinakamasarap na cake. Nakahinga ng maluwag si Mama, nagkukuwento tungkol sa bagong ginhawa sa Friday at nag-agree ako, tumiktak ang wall clock. Mabilis na pumasok ang ilaw ng sasakyan ni Carlo sa driveway. Bumukas ng malakas ang front door at pumasok ang kapatid ko. Na parang ER trauma case. Mabilis pero huli na. Putlang-putla siya. Lumapit siya kay Mama. Yumuko. At sinubukang bumulong. Pero sa sobrang tahimik ng kwarto, narinig ng lahat ang sinabi niya. Ma, may mga pulis sa kondo niya. Hinuli nila yung locksmith. May search warrant. Alam nila yung tungkol sa Friday. Hindi agad nagkagulo sa loob ng bahay. Iyan ang hindi nila pinapakita sa mga pelikula. Sa unang segundo, nakakabinging katahimikan lang. Nabitawan ni Tita Ruby ang tinidor niya. Namutla si Papa at kumapit sa table. Fake host smile habang nagpapanik ang mga mata niya. Pinanood ko siyang ma-realize na game over na. Tapos nagring ang phone ni Papa. Ang regional office ng bangko. 2 days early. Hindi niya sinagot. Lumingon si Mama sa akin. Sa akin, na nakaupo pa rin at ubos na ang cake. Tumayo siya. Tumunog ang upuan niya. Anong ginawa mo? Sigaw niya. Nawala na ang pagiging host. Lia, anong ginawa mo? Tumawag ka ng pulis sa sarili mong pamilya? Sumingit si Tita Ruby, Carmela. Pero kinumpas lang ni Mama ang kamay niya. Lahat ng ginawa ko para sa pamilyang ito. Wala kang utang na loob. Lahat ng meron ka galing sa amin. Nanatili ako sa upuan ko. Nurse face. Kalmado lang. Tama ka, Ma. Pati yung 4 million na utang, tumahimik ang lahat. Hindi ako tumawag ng pulis sa pamilya ko. Nag-file ako ng report tungkol sa 2 taong namemeke ng identity ko. Habang nasa ospital ako at nanganganak, ngumanga si Mama at naglapag ako ng isang piraso ng papel sa table. Hindi yung clear book, isang printout lang. Iyan ay isang credit inquiry 5 weeks ago, sabi ko.
Ginawa sa pangalan ng isang 7-year-old. Ipinasa ko. Kinuha ni Tita Ruby. Binasa niya ang pangalan ni Nico. Carmela, sabi ni Tita Ruby. 7 years old pa lang yung bata. Hindi tiningnan ng mama ko ang papel. Umiyak siya. Isinakripisyo ko ang lahat. Ang papa mo ang nag-asikaso niyan. At si papa na putla, nagsalita ng nag-iisang totoo. Nakatayo si Carlo na parang nawasak at tiningnan ko siya. I'm 600,000 para sa pirma mo, Carlo. Gusto mong malaman kung anong nabili niyan. Tanungin mo ang anak ko. Ginawa ng mama ko ang huling card niya. Ako ang nanay mo. Bahay ko ito. At pamilya tayo. Walang taguan. Tumayo na ako. Kinuha ko ang bag ko. Kailangan na ng search warrant ngayon, ma. Walang sumunod sa akin kundi si Tita Ruby. Kinuha ko ang box ng lemon cake. Binili ko ang sarili kong cake noong 12 years old ako, sabi ko sa kanya. Ngayong gabi, kukunin ko lang ang akin. Hinawakan ni Tita Ruby ang mukha ko. Tawagan mo ako, Lia, kahit kailan. Sa loob ng bahay, narinig ko si mama na sumisigaw ng pangalan ng abogado. Nag-drive ako pa uwi. Tahimik ang parking lot sa Pasig, wala na ang locksmith. Isang unmarked police car na lang ang natira. Sa bintana niya, nakatayo si Mang Boying na may hawak na kape at tumango siya sa akin. Ang deadbolt ko ay bumukas ng maayos. Ang unang pintuan na naging akin lang. Ang sumunod na 2 linggo ay puro papeles. Falsification of public documents, identity theft, at estafa laban kay mama. Nakuha ng mga pulis ang brown envelope at practice sheets sa platera. Naging state witness si Carlo para bumaba ang kaso niya. Ang 4 million loan ay na-cancel. Malinis ang titulo ng kondo ko. Sa arraignment, nag-plead ng not guilty si mama at sinabing family misunderstanding lang daw ito. 3 buwan ang lumipas. October na. Nagbabike na si Nico nang mabilis sa parking lot habang nag-cheer si Mang Boying. Dumaan si Tere para magkape. Tumatawag si Tita Ruby tuwing Sunday para pag-usapan ang mga aso at spelling test ni Nico. Ang pamilya pala ay hindi ang mga tao sa kabisera ng table. Sila yung mga natitira kapag lumabas na ang totoo. Hindi ko sinasagot ang abogado nila. Nag-text si Carlo ng sorry noong September, pero hindi ko nireplyan. Hindi ko siya blinak, pero hindi na rin ako mag-effort. Para kay Nico, sinabi ko ang totoo sa paraang maiintindihan ng bata. May ginawang hindi tapat ang lola sa pangalan ni mommy, at problema ito ng matatanda, hindi niya kasalanan. Naka-freeze ang credit record niya hanggang mag-18 siya. Ang certificate of time deposit ni Lola Margarita ay naka-frame sa desk ko. Sabi ni Nico, parang treasure? Eksaktong parang treasure, anak. Ang lemon cake ay naubos sa loob ng 2 araw. At umuorder na ako ng sarili ko tuwing July simula noon. 3 layers. Lemon. No arguments. Mas masarap ang cake kapag ang resibo ay nasa pangalan mo lang talaga. Dati akala ko, ang pagmamahal ay ang pag-abot ng susi mo at pag-asa sa utang na loob. Ngayon alam ko na ang tunay na pagmamahal ay hindi ka kailanman pipiliting mag-practice ng pirma ng ibang tao para manakaw ang buhay nila. Iyan ang kwento ko. 12 years ng bank statements, isang brown envelope, at isang locksmith na hindi kailanman nakapasok.